Mag-iinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga sausawero natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po kayo? Sa bula o sa bude? Sa Okurayan, ready na rin ba? Game na kami dito, kayo dyan, Hans? Ay, syempre kami rin, Chang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisausautaran ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisipango? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. pagtalikuran. Harapin mo, face to face. Hello po mga kapatid! At talaga namang tunay ang summer fun under the sun. At siguro nga pong iba sa inyo ay medyo abalang-abala na po sa pagpaplano. At kung paano daw nga i-enjoy ang ating tag-araw. Tsaka kasama po ang swimming sa inyong listahan para medyo naman lumamig daw ang ating pakiramdam. Siyempre pa, kaya naming sumabay sa inyong mga plano. Abay, pwede kayong magpalamig habang nanonood ng aming usapan. At kasabay pa nito ay pwede kayong malunod sa mga aral na pwede niyong matutunan. Hindi ba? Ito po ang inyong one and only talakserye sa telebisyon at Internet Plus. First ever pa na Barangay Hall on Air sa Pilipinas na naghahatid po ng kapayapaan at pagkakaunawaan. One barangay at a time. O, eto na. Buhos na naman po ang mga komento ng ating mga online sausawero. Abay, bawat segundo, oras-oras at araw-araw. Talaga naman ang mga kasawsawa natin sa ating fan page sa Facebook ay bawat episode po na pinalalabas namin. Winner ang kanilang pakikisawsaw. Gaya na lamang po ni Mais Alava or Miss Alava. Hi, Chang Ami, alam mo po ba araw-araw kung pinapanood ang program nyo via the internet dito sa Netherlands? Kahit madalas akong umiyak, lalo na pag nagbibigay na ng payo ang trio tagapayo at nagbabate ang inyong mga bisita. Marami talaga akong natututunan sa F2F. Salamat po. And God bless. Maraming salamat at hello sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito naman galing kay Catherine Pagyo, Chang Ami, bilang isang barangay secretary ng aming barangay. Marami po akong natututunan sa inyong programa na naa-apply ko po sa aking pag-aareglo sa mga sitwasyon na aking pong napupulot sa araw-araw, lalo na sa mga trio tagapayo. Sana po magtagal ang inyong programa. Maraming salamat. Thank you, Catherine. Binabati rin po natin lahat syempre ng ating pong mga kababayan, ng ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani po na nandyan sa Japan, ganun din po sa Middle East. Gusto lamang po naming malaman ninyo na araw-araw po ang aming pagdarasal para po sa inyong lahat, para po maging lagi po sana kayong nasa mabuting kalagayan. So sa lahat po ng ating mga kapatid, lahat po ng ito ay ginagawa namin para po sa inyong lahat. Nais din namin batiin ng happy birthday si Mark Glean Umbao. Happy birthday! At syempre, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. At syempre, kasama pa rin ng mga sausawero at sausawera ang trio tagagulo sa gabi sa 92.3 News FM. Kabay kasama si Laila Chikadora at si Chonky Bench na talaga namang ready na ba sa summer? Bulaklakin ng suot, o di ba? Si Hans Martel. Maraming salamat, Chang, at happy morning, mga sausawero at sausawera. Nako, isang makabuluhang umaga na naman ang hatid ng aming programa sa inyo. At eto pa ang maganda dyan. Summer, medyo umiinit na nga, pero huwag kayong mag-alala. Kahit medyo mainit ang ulo ng ating mga panauhin, sigurado naman akong lalamig ang mga yan pag narinig na nila ang mga payo ng ating trio tagapayo. Kung ito pong klong ito, talaga namang araw-araw
araw pinapaalala sa atin na ang problema, parte ng buhay, pero madali namang masolusyonan basta lamang daanin sa magandang usapan. Ang una po nating tagapayo, isa pong eksperto sa mga legal na katanungan. Naku, kaya niya yung sagutin lahat. Dahil siya po ay isang professor of law mula sa College of Law ng University of the East. Ang napakahusay pong si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo ay isang Doctor of Psychology. Kaya kung medyo nalulungkot ang ating bisita, nako, siya po ang bahala para mapanatag ang loob nito at manumbalik, ika nga, ang confidence sa sarili. Kayang-kaya niyang gawin yan. Ang atin pong talagang ating matatawag sa programa, si Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo naman nating tagapayo, eto, tagapagpaalala, lalong-lalo na dun sa ika nga'y downtrodden na talaga na pag ang Panginoon ay kakampi mo, iaangat ka niya. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sally Merida. Tatlong tao na kailangan nating pakinggan, kaya tutok lamang kayo. Sa ngayon, alamin muna natin kung ano na naman ba ang issue. Chang? Isang babae po ang galit na galit dahil ang inaasam niyang kasal ay inalok daw ng kanyang kinakasama sa kaibigan niya at hindi sa kanya. Abay, ano kaya nangyari? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Matinding rambulan dahil sa agawan daw ng jowa. Yung relasyon namin ni Jerome malalim. Marami kaming pagsubok na dinaanan. Unexpected. Nakita ko silang dalawa doon sa bahay ni Jane na naglalambingan. Bali, sinabunutan ko siya. Lumaban din siya, kaso hindi niya ako nasaktan. Kulang pa yung pananakit ko sa kanya physically. Parang nung time na yun nakita ko, gusto kong patayin. Baka sawa na si Jerome sa kanya. Gusto na ng bago. Yun lang naman, simple lang. Lalaki ganun lang. Nararamdaman ko, hadlang siya eh. Pinangakuan niya ako ng kasal. Ngayon niya lang ako nakilala pero mas kahit matagal na sila. Sinira mong pagkakatiwala ko sa'yo. Traidor ka, ahas ka. Sana pabayaan mo kami kung anong desisyon ng asawa mo. Sino ang tunay na inalok ng kasal? Yan ang isyong dapat pakaabangan dito lang sa Face to Face. Pinapangarap ng maraming kababaihan ang makasal sa lalaking pinakamamahal nila. Pero paano kung ang lalaking nais mong pakasalan ay nag-propose sa iyong kaibigan? Alam namin na masakit ang iyong nararamdaman. Maglalabas na ng kanyang sama ng loob, si Lilian Monte de Ramos. Pasok! Magandang umaga, Lilian. Ano ba ang pangalan ng iyong kinakasama? Jerome po. Jerome. Ilang taon na kayong magkarelasyon? 1 taon po. 1 taon. O anong nangyari? Bakit ang sinasabi mo, doon sa kaibigan mo siya nagsabi? Sinong kaibigan to? Bali, yung babae na to ay katrabaho ko po. Maliban po sa katrabaho ko, tinuring ko po talagang best friend. Maliban sa best friend, kapatid ko na rin po yung turing ko sa kanya. Anong pangalan niya? Mary Jane Baltasar po. Mary Jane Mary Baltasar. Jane. Saan kayo nagkakilala ni Mary Jane? Nakilala ko po siya sa work. Yung mga December 25 po, pumunta ako sa bahay nila. Pinakilala Sa bahay nino? Ni Jane po, nung best Okay, friend ni ko. Jane. And then at that time, na pinakilala ko sa kanya yung kinakasama ko, edi okay lang po. Parang Oo. walang nangyari kasi siyempre, tinuring ko nga siyang kapatid at best friend ko. Eto po, bigla pa kung one time nung February na katapusan na to, pumunta ako sa bahay nila, mag-isa. Nila Jane, ulit. Apo, dun sa bahay nila kasi nga wala kaming pasok nun. Kasi yung tinitirhan ni Jane, kwarto lang po talaga. Pagbukas mo ng pinto, higaan agad dyan, tapos may TV. Then after nun, pagbukas ko silang dalawa. Anong masasabi ko dun? Anong mararamdaman ko dun? Sinong dalawa? Si Jerome at, At si Jane, yung best friend ko po. So unexpectedly, ano yung mararamdaman ko? Bakit nandun si Jerome sa bahay niya? Diba po? Anong sabi ni Jerome sa'yo? Wala. Sa sobrang galit ko, di ko na alam. Nag-hysterical ako. Nagawa ko po ang di po dapat. Ano yung nagawa mong yun? Siyempre, nasakpo ko si Jane. Sa sobrang galit po. Anong ginawa ni Jerome? Tinanong ko siya, bakit ginawa niyo sa akin to? Ano ba yung kamalian ko? May nagawa ba akong kasalanan? Bakit niyo ako trinaydor? Anong sagot Best ni friend ko Jerome? pa.
Anong sagot niya? Di siya makakibuti. Bakit daw? Sabi niya, tinuksulan daw siya. So mula nung araw na yon, naghiwalay na ba kayo totally ni Jerome? Or Walis po ako sa bahay na umalis ka? inuupahan namin. Lilian, balikan lang natin. Okay naman ang samahan ninyo. Ni Jane po, okay po. Hindi, ni Jerome, okay kayo. Okay po. Mabait naman po kasi yung ano niya, pamilya niya. Tanggap ka. Tanggap po kasi isang probinsya lang po kami. Ikaw, tanggap din Bisaya. ng pamilya mo si Jerome. Opo, Talagang mabait. may mga plano na kayong magpakasal. Meron po. May plano po kami. Pero sa puntong kasal, wala po. Kinabukasan po yung mga plano namin. Pang kinabukasan, pag if ever na mabuntis para sa bata. Pero kailangan mo na trabaho. Masasabi mo bang officially hiwalay na kayo, Lilian? Hindi ko pa po masasabi na officially hiwalay po. O parang cool off lang? Ano po kasi hindi pa... Nag-uusap pa rin ba kayo? Pumupunta po si Jerome, nagtitext po sa akin. Anong sinasabi niya? Naghumingi po ng sorry. Sabi ko, hindi ganun kadali. Bakit nga ba nagawang ahasin ni Mary Jane ang kanyang kaibigan? Ako ang tanong, siya nga ba talaga ang inalok ng kasal? Abay kung sakasakali, ano kayang kulay ng gown ang susuotin niya? At anong kulay ng bulaklak na bibit-bitin Itim. niya? Itim? Si Lilian kaya'y kunin niyang bridesmaid. Aray! Oh my God. Eto nga, alamin natin mula kay Mary Jane Baltazar. Pasok! Sandali! Kulang pa ginawa mo sa akin! Tinuring kitang kapatid! Ano ginawa niyo sa akin, dalawa? Ginawa mo sa akin, ha? Naging mabuti akong kapatid sa'yo! Naging mabuti akong kaibigan! Mary Jane, diretsahang tanong. May relasyon ba kayo ni Jerome? Pero po... Tingnan mo! Ganon ka kamakte, Jane! Meron Ganon! daw relasyon si Jerome at si Mary Jane. Paano kayang nangyari yun? At paano nagawa ni Mary Jane kay Lilian? Alamin po natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Inalis ko na siya sa isip ko eh. Nagkasala ako sa kanya. Inalis ko. Ang inintindi ko si Jerome, yung relasyon namin ni Jerome, yun na lang ang inintindi ko. Paano relasyon na eh? Kakakilala mo pa lang sa kanya noon. So, apat na beses na po may nangyari sa amin. Ay! Na babae. Ano? Sige. Ay, sandali! Harapin mo, face to face. Sa TV5. Mga kasausawan, kami po yung nagbabalik sa Face to Face at nakita nga natin na galit po si Lilian dahil imbis na siya ang sinasabing pakasalan ng kanyang kinakasama, abay somewhere along the way, nagawang ahasin siya ng kanyang kaibigan, best friend at kapatid na si Mary Jane. Mary Jane, tinanong kita kung may relasyon kayo ni Jerome. Sabi mo, Meron po. meron. Kasi po ano eh, Paano mo nagawa yun kay Lilian? di ko po siya naisip. Kasi naisip ko yung nararamdaman ko eh. Kasi gusto ko siya, gusto ko si Jerome. Nung pinakilala pa lang sa akin ni Kasi Lilian. makasarili ka. Iniisip mo lang sarili Nagkaibigan mo. po kami. Okay, balikan lang natin, Mary Jane. Ang una mong kaibigan or ang una mong nakilala ay si Lilian, hindi ba? Katrabaho ko po si Lilian. Katrabaho mo siya? Opo. Hindi ho kasi. Narinig mo naman niya ang Hindi ko sinabi. siya best friend. Huwag niya sabihing best friend ko siya. Grabe ka. Denial queen ka pa, no? Naging magkatrabaho kami. Tapos Naging magkatrabaho lang. Umuutang siya sa akin. Okay, binibigyan ko siya kasi meron ako. Tinutulungan ko siya. Di ka lang denial queen ka pa, superstar. Best So, actress. Tumigil ka ha? Ba't So, ako ang ibig titigil? mong sabihin, Wak mo ka hamunin. Ano? Sige. ay, sandali! So ngayon, pati upuan ko, binabato na rin. Pinakikialaman.
Liwanagin lang natin, Mary Jane. So para sa'yo, hindi kayo matalik na magkaibigan. Hindi kayo close. Kasi ang sinasabi ni Lilian kanina, kung narinig mo, ikaw yung kinukwentuhan niya, nilalabasan niya ng sama ng loob, at alam mo na ang boyfriend niya at ka-live-in niya ay itong si Jerome. Opo. Okay. So ang tanong ko, anong nangyari? Bakit hindi mo pinahalagahan yon nung araw na pinakilala sa'yo si Jerome? Alam mong siya ang karelasyon. Hindi O po kasi- nakalimutan mo na lahat yon? Nakalimutan ko po nang magustuhan ko si Jerome. Kasi minahal ko po si Jerome eh. Masaya ako sa kanya. Yun lang sa akin. Kung masaya ako sa tao, sa lalaki, kaya kong pakisamahan. Kahit magsakripisyo pa ako, okay lang. Ang tanong ko, Mary Jane, papaano mo nagawang hindi maisip na yun na yung karelasyon ng kaibigan mo ah? Nagkakaubusan na ba ng lalaki? Trinay ko lang po kaya ko siyang kunin. Tinry mo kung kaya mong kunin. Bakit? Ano ba itong si Jerome? Laruan? Hindi po. Tinatry ko kung kaya niya ako mahalin. Minahal niya ako. Pumapit siya sa akin. Nung araw na natagpuan kayo ni Lilian, Mary Jane, kaninong bahay yun? Sa'yo, di ba? Bakit napunta doon si Jerome? Nag-inom po kami ng gabi, nakatulog na po doon. Nalasing si Jerome. Sino ang unang nagpakita ng motibo sa inyo? Siya po ang pumunta sa bahay ko eh. Hindi niya nga kasama to eh. Kaya sabi ko, hindi ka kasama pumunta ako ang gusto niya, di ba? Eh bakit di ba makakatakas sa'yo? Kaya mo. Umiinit ang dugo ko. Umiinit, umiinit. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jerome? Hindi ako nagbibigay sa kanya. Siya ang nagbibigay sa akin. Sa siya, tinutulungan ko siya. Ah, si Lilian ang tinutulungan mo dati. Oo. Okay. Kasi nangungutang siya sa akin, okay lang. Malasakit ko sa relasyon nila kasi nahihirapan si Jerome na sa kanya. Paano mo sila- nalamang nahihirapan si Jerome? Nagkukwento sa akin si Jerome, pinag-uusapan namin siya. Pinag-uusapan nga namin hiwalay ang kanya eh. Diretso ang tanong, Mary Jane, totoo ba na nalok ka ni Jerome ng kasal? Oo. Bakit hindi? Mas pipiliin niya ako. Mas pipiliin niya ako kaysa kay Lilian. Bakit? Mas mahusay ako sa kanya. So nung gabing natagpuan kayo, hindi, umaga na pala dahil nagsimulang nag-inuman kayo, may nangyari nung gabing yon sa inyo ni Jerome? Siyempre po, may mangyayari. So habang nangyayari ang lahat ng yon, nakalimutan mo na kaibigan mo si Lilian. Siyempre po. Inalis ko na siya sa isip ko eh. Nagkasala ako sa kanya. Inalis ko. Ang inintindi ko si Jerome, yung relasyon namin ni Jerome, yun na lang ang inintindi ko. Paano relasyon na? Eh, kakakilala mo pa lang sa kanya Hindi po, noon. So, apat na beses na po may nangyari sa amin. Ay! So, nung nangyaring umagang nagpunta si Lilian doon, natagpuan kayo, nasaktan ka ni Lilian, hindi ba? Ayan, nagwawala siya para siyang bobo na hindi ko maintindihan. Alam nga namang matuwa siya, Mary Jane. Hindi siya Isang nahiya. taon niyang naging karelasyon yun. Paano, sabi mo, hindi siya nahiya? Eh, ikaw kaya, hindi ka nahiya? Oo. Susa naman to eh. Sasabihan mo siya, hindi nahiya na nagwala doon. Ikaw, hindi ka ba nahiya? Pinatulan mo nga Hindi siya yung nahiya. boyfriend niya eh. Kumukuha ng kabit asawa niya, manunugod pa siya. Alam nga naman, pinaghain pa kayo. Happy Fiesta! Sabi ganon? So, gano'n na nga ba ngayon? Pag na-in-love ka, kay si Hoda, kay Ber, kanino man yan. Siyempre pag gusto ko, alam nga hindi ko kunin. Magpatawad siya kasi kung akong gugustuhin ng asawa niya. Pangalawa, ito sa mga hindi ko kinakayang mga bagay-bagay. So, nung araw na yun na nagskandalo doon si Lilian, nagkaabutan kayo, di ba? Nag-away kayo. Saan nagpunta si Jerome matapos yun? Inuwi sa bahay niya. Pinauwi ka, di ba? Oh, so tapos nag-away sila, umalis si Lilian, nagsama na kayo ni Jerome? Hindi na po eh. Binantayan niya na eh. Hindi na makawala sa kanya. Bakit kailangan niya ano eh? Di ba? Okay, Attorney Acosta, yun pong nangyaring ganon, na sabi nga ni Mary Jane,
Bakit nga man ga daw nagwala doon si Lilian? Alam naman natin na kapag ka tayo, ganung galit, di ba? We tend to be very emotional, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. May nakulong na po ba nang dahil ng iskandalo, ng ganon? Meron siya nga, dahil hindi naman agad-agad isasaalang-alang ng batas yung emosyon ng sino mang tao eh. Oo. Sapagkat kung yun ang lagi nating Idadahilan. sabi nga idadahilan, ay baka makalusot na tayo sa anumang epekto ng batas. Kaya nga kung halimbawa ay may pag-iiskandalo ang isang tao sa halimbawa loob ng pamamahay ng kaibigan niya o kanyang kapwa-tao, yung pag-iiskandalong yun ay maaaring humantong sa isang krimen. Halimbawa ay meron siyang nabasag sa loob ng pamamahay nung pinaggawa niya ng pag-iiskandalo ay maaaring magagawa siya ng malicious mischief, no? Ngayon, doon naman sa halimbawa ay sa pag-iiskandalo niya ay kagyat na pumasok siya sa bahay ng o kahit na kwarto lang o dwelling ng isang tao, meron din siyang na-violate na batas doon, yung qualified trespass to dwelling. At kung halimbawa ay doon sa loob ng bahay na yon ay nandun na panay pa rin ang parinig, ano? O kaya'y pananakot, na yung pananakot na yon nagagawa niya ng masama, yung nakatira ron, hindi naman yung pananakot ay, sabi nga, it will not constitute an offense, ay maaaring light other threats or other coercions naman ang maaaring ikaso sa taong yon. Ako, maraming salamat, Attorney Acosta. Sa may mga kapitbahay na medyo maiingay at iskandalo, may nalaman na naman kayo tungkol sa batas. Hans, matapos marinig ng ating mga sausawero at sausawera dito sa studio, ang mga damdamin ng ating mga bisitang kababaihan, ano ba ang kanilang opinyon na nais isigaw? Para kanino ba ang simpatiyan nyo sa istoryang ito? Pula ba tayo o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placards na yan. Go! Nakutsang, understandably, sa kasalukuyan, karamihan sa mga sausawero at sausawera, puti ang itinataas na kulay. Parang sinasabi nila na hindi naman porke gusto mo yung tao, aagawin mo na kung ito ay dati ng may unang karelasyon. Ate Lilian, narinig mo kanina yung sinabi ni Mary Jane na yung nahuli mo pala silang magkasama ni Jerome. Opo, doon sa... Pang-apat na beses na yon. O, hindi ko po alam na pang-apat na beses na pala yung nadaktan So yung ko sila unang ng tatlong nangyari, hindi ka Hindi ko po alam, kinutuban? wala po. Kasi ang pangangatwiran ko po sa buhay, pag nagmahal ka, bigay mo ng tiwala para magtagal yung pagsama ninyong dalawa. Anong Yun sinasabi, Mary Jane, ni Jerome, na pagkukulang o pagkakamali ni Lilian? Yan po, hindi niya na po nagagampanan yung gusto ni Jerome. Hindi kaya pinaniwala ka lang ni Jerome noon dahil meron siyang gusto lang na makuha sa'yo? Hindi mo ba naisip yon? Na posible din, ha? Baka ginagamit ka lang ni Jerome. Hindi kaya? Sa ilang beses, may plano kami. Tatapusin lang namin to. May plano kayong ano? Umalis. Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Naku nga lang. Pero ang sabi ni Lilian, tinetext siya, nagsusorry pa si Jerome sa kanya. Nakita mo! So ang sinasabi mo talaga, Mary Jane, ikaw, sa'yo may planong magpakasal? Opo, meron po talaga. Tawagin nga natin mga kapatid at kausapin natin yung sinasabing taong nakarinig dyan sa sinasabing ni Mary Jane na pag-alok sa kanya ng kasal ni Jerome. Narito po si Rachel Benesisto. Pasok! Rachel, ikaw ang kasamang uminom nung gabi na yon? Yes, mami. Okay. O paano nakarating si Jerome doon? Kasi pumunta po siya doon. Lagi naman po siya pupunta doon. Bakit siya pumupunta doon? Ninadalaw niya po si Jane. Totoo bang narinig mo Opo. na sinabi ni Jerome kay Mary Jane na si Mary Jane ang pakakasalan niya? Opo, yun nga po ang plano niya. Sabi niya, iiwan daw niya si Jillian, pakakasalan daw niya si Jane, uwi sila ng probinsya. Sabi ko naman, baka naman lasing ka lang at ano yung pinagsasabi mo. Pero syempre, ako,
Ako hanggang salita lang naman ako kay Jane eh. Nasa kanya pa rin yung desisyon kung anong dapat niyang gawin. Mga kapatid, ang testigo ay nagsalita na po. Huwag kayong bibitiw sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Malalaman nga natin mula kay Jerome kung totoo bang sinabi niyang inaalok niya na magpakasal sila ni Mary Jane. Diyan lang kayo. Ang sinasabi mo, pinilit ka ni Mary Jane? Pinilit ako pag-inom. Kapal naman ang mukha mo, pinili. Hindi ako para talaga yun. Okay, Jerome, kung papipiliin kita ngayon, sino ang gusto mo? Yung Mary Jane o si Lilian? Ang mga problema, pag talikuran, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Sa trabaho ko, marami akong napapayong mga nanay. Pagdating sa lagnat ng baby, ang payo ko, Calpol. Nothing certain na paracetamol and Calpol. Pwede ipainom kahit sa sanggol. Calpol, it's my choice. Bigay todong mag-text, may bagong load para sa'yo. Sangkatutex 15, sangkatutang na text. Pinahabang validity, tipid sulit. Kaya sangkatuwa, mag-token text na. First anniversary na ng Face to Face. At dahil dyan, muli nating awitin ang Mga kasawsawan, kami po ay nagbabalik dito sa inyong paboritong talakserye at narinig nga po natin ang mga sinabi ni Rachel na sinabi daw ni Jerome nung gabing yon na sila ay nagiinuman. Nung narinig mo yon, sinabihan mo si Jerome na baka lasing lang siya. Opo, sinabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, baka naman dinadaan mo lang sa pagkalasing mo. Oo. Inaalok mo si Jane. Hindi daw po, seryoso daw po siya. Sabi ko naman kay Jane, kung ako sa'yo, iwasan mo na si Jerome. Kasi si Jerome, may asawa na siya. Sino bang sa palagay mong unang nagpakita ng motibo? Si Jerome po, kasi kalalaki niyang tao, di ba may asawa na siya. Alam niya, ang babae, kahit magubad sa harap mo, kung talagang ayaw mo, ayaw mo. So mas nagagalit ka kay Jerome dahil ang biktima ng pagkakataon actually ay si Lilian at si Mary Jane. Opo. At nasasaktan ka na nakikita mong nagkakaganito sila. Matagal mo na bang alam na may relasyon si Jerome at si Mary Jane? Bali, apat na beses na po kasi pumunta dun si Jerome eh. Bakit hindi mo sinabi kay Lilian? Ayoko naman po manghimasok sa kanila. Siyempre, pares ko silang kaibigan. Ayoko nang may masasaktan sa kanila. Bakit sa palagay mo, Rachel, nakalimutan lahat ni Mary Jane na bigyan ng importansya yung pagkakaibigan nila ni Lilian sa ngalan ng Siguro po dahil pag-ibig? na-inlove na rin siya kay Jerome. Ikaw ba naman pagsabihan ka ng kung ano-ano magagandang bagay at mga salitang nakakaano Mabubulanglas. sa... Opo, syempre tayo mga babae, pag nabola lang tayo, sasama ka kahit alam mong mali, ginagawa mong tama. So ang sinasabi mo dito talaga, Rachel, si Jerome yung talagang nagkukusang, nagpupunta doon Opo. kila Mary Jane. Opo, ano na po siya, 4 na beses na po siyang pumunta. Nung huling punta niya, noong February 28, nung yun nga, yung nahuli na sila ni Jillian, nandun ako noon. Sinabihan ko na si Jane na, ayan na yung sinasabi ko sa'yo, na Oo. ganyan nga. Siyempre, magkakaibigan tayo, kahit pa paano, may mga pinagsamahan tayo. Hindi man ganun katagal, pero siyempre, mas maganda pa rin yung pinagsamahan nating tatlo. Bakit hindi mo yun pinahalagahan, Mary Jane? Kasi mahal. Nabulag kasi siya, mami. Gusto ko yung ginagawa namin. Gusto ko yung ginagawa namin. Gusto ko kasama siya. Ganun lang naman ako kahit ng bata pa ako. Kung anong gusto ko, ginagawa ko. Hindi ko siya kayang mawala Abay, napapawaw. Napapawaw ang mga nandyan sa puti. At napapakamot ka naman ang ulo, Hans. Halika, dali. Dito ka. Tanong ko lang kay Mary Jane, sabi mo nga, kung basta ginusto mo, pipitin mo, kukunin mo. Alam mo ba, wala kang pinag-iba sa taong magnanakaw. Anong react mo doon, Te Mary Jane? Nagmahal ako, anong gagawin ko? Oh, yun nga
Ano ba? Dapat ba talaga pag namahal tayo, pagbigyan natin ang ating nararamdaman? Chang, ano Hindi kaya ba? natin in-love. Turuan mo nga ako. Hindi ako ka marunong in-love, ma-in-love eh. Mary Jane, ano ba ang mga pinangako sa'yo ni Jerome? Magiging maayos po kami. Magulo itong sitwasyon na pinasukan mo. Magulo lang kasi nandyan pa siya eh. Pinipilit na siyang kausapin ni Jerome, alam ko. So anong pinangako nga ni Jerome sa'yo? Hinintay ko na lang mamili si Jerome. Sa harapan niya, mamili lang si Jerome. Sa akin wala akong problema eh. Ayawan ako, lokohin ako. Lolokohin din kita. Yung ginawa sa'yo, payaan mo siya. Ano kaya ang nangyari, Doktora Camille, at parang iba yung nagiging dahilan at attitude ni Mary Jane sa lahat ng ito na pilit naman natin pinapaintindi sa kanya na yun na nga, nakalimutan yung pagkakaibigan nila ni Lilian, yung pagpapahalaga doon. At sinasabi nga niya na pag meron siyang ginusto, gusto niya, kailangan makuha niya. Meron po bang tawag sa ganitong klaseng personalidad ng isang tao? Chang, kasi parang pinapakita dito na maaring talagang merong problema kahit nung bata pa siya na talagang kahit papaano ay hindi siya napapahalagahan ng kanyang magulang. Or kung hindi man magulang niya, mga kapatid niya, na parang lumalabas na nagiging kompetensya sila sa pagmamahal dun sa nanay niya. Sa pagkakataon na ito, alam nating napakasakit para kay Lilian yung sila yung nag-live-in ng isang taon. Nagsama sila nung lalaki. Tapos ngayon narinig mo, eto ang isang babae na sa isang iglap, naging karelasyon ng kinakasama mo at siya ang inaalok ng kasal. Bakit may mga ganong klaseng tao na nasasabi yun o naggagawa? Yun na nga, Chang, ang mahirap dito. Kasi karaniwan talaga, ang pag sinabi mo na ikaw ay nakipag-live-in, parang nandun na yung parang pseudo-commitment na talagang eventually, may expectations ka na, ay kakasal din kami, magbubuo kami ng pamilya, magkakaroon kami ng ganitong ilang anak, at magkakaroon kami ng bahay, ganon. Chances are, pag talagang sabihin na natin na sulot ka, talagang masakit sa loob ng babaeng sabihin na natin na loko. At the same time, din naman sa gumawa ng paraan na nasulot yun, siya naman ay gagawa niya ng paraan na ma-rationalize lahat ng irrational behavior niya. Sasabihin niya na, hindi, wala naman akong talagang pagkakamali dahil kasi kung tutuusin, wala naman si commitment, hindi sila kasal, wala silang anak. Tapos kung tutuusin naman, nagkakaproblema din sila. So pag nagkaroon ng confrontation, parang lalabas na talaga, kailangan maging matapang ako pagdating sa pagkakataon na magkaharap kami. Para sa ganun, kaya niyang i-defend yung sarili niya. Kasi lalabas na magiging defenses ka pag pinamok sa kanya na ikaw ang nang-aga. Marami pong salamat, Dr. Akil. Mga kapatid, siya po ang sinasabing groom na pinapangarap ni Lilian. Pero totoo kayang ang inalok niya ng kasal ay si Mary Jane? Tingnan nga natin kung magsasabi na ng totoo. Lumabas ka na dito, Jerome No Face. Pasok! Jerome? Wala naman ginagawa sa inyo ah. Wala naman kakaroon. Dahil sa'yo, nagkadasira-sira ang magkakaibigan namin. Pinakilala ko ni Jean, pinakilala ko talaga ako doon. Alam mo Lilian. ba kung ginawa mo? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kaya pumunta ako sa trabaho. Alam mo, tama lang itong dalawang babae pag-inom. sa'yo. Kung ako ang babae ko ako kay Jillian, iiwanan kita talaga. Hindi naman ano sa Kung talaga ngayon yun nga wala pa kayong anak eh. Tapos ayaw mo Niloloko ginom. mo na siya. Ano ba kaya kung magkaanak kayo? Si Jeng. Ang sinasabi mo, inimbitahan kang uminom? Opo. Nino? Nila Jeng. Sino si Jinjin? Siya. Siya po. Sabi ko, hindi muna ako iinom kasi pagod pa ako. Oh. Makita ko ni Lilian. Ang sinasabi mo, pinilit ka ni Mary Jane? Pinilit ako pag-inom. Kapal naman ang mukha mo, Para talaga yun. Okay, Jerome, kung papipiliin kita ngayon, sino ang gusto mo? Yung Mary Jane o si Lilian? Si Mary Jane. Talaga naman, hindi naman kita talaga inanak talaga kasal eh. Pag umuwi ako, wala ka palagi sa bahay eh.
okay lang sa akin, piliin mo siya. At least masaktan lang kita sa kamay ko, okay na. Doon ako talaga nag-ano, palagi wala sa bahay. Nandoon pala sa kapitbahay. Wow, reklamador ka pa. Wow. Yun. Ikaw na. Nakaya mo pang magreklamo, Kuya Jerome, ha? Hindi talaga yun. Hindi Eh, talaga yun. kung ayaw mong umalis si Jillian, dapat magtrabaho ka ng maayos. Maayos naman trabaho naman ah. Alam mo, kung kaya mo buhayin ang pamilya mo, hindi maghahanap ng trabaho ang babae, mag-steady sa isang bahay. Ano pa kaya ang ibang dahilan nitong si Jerome? Kung bakit niya nagagawa ang lahat ng ito kay Lilian? Pakatutukan niyo mga kapatid, sabay-sabay nga nating aalamin ang lahat ng yan. Dito lamang po sa paborito niyong talakserye sa Pilipinas, ang Face to Face. Ang pogi mo! Ang pogi mo! Inakit-akit yung ate, inakit-akit eh. Inakit-akit. Inakit-akit eh. Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de Manila, Brains and Prints, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Manny. And now back to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, kasama nga po natin ngayon si Kuya Jerome at narinig natin ang sinabi niya na ang pinipili niya ay si Mary Jane at ang plano niyang pakasalan ay si Mary Jane. So, Kuya Jerome, bakit ka nandyan? Lumipat ka doon. Dapat doon ka, Oy, congrats! Congrats! Sana. Congrats lang! Congrats! Kung ako rin naman, te, papamigay ko na lang din. Okay lang. Sandali lang. Alamin naman natin ang pinanggagalingan mo, Kuya Jerome, at kung anong mga 100 at isang dahilan kung bakit mo nagawang lokohin si Lilian. Pinakilala ko sa kaibigan niya eh. Hindi kaya ginamit mo lang na dahilan si Mary Jane para makakapaghiwalay na kayo ni Hindi po. Lilian? Hindi po nagamit po yan. Pero ang sabi mo sa akin, Hina, pinipilit ka lang ni Mary Jane. Pero ang sabi ni Rachel, 4 na beses ka nang kusang nagpupunta doon kay Mary Jane. Inakit-akit yung ate, inakit-akit eh. Inakit-akit. Inakit-akit eh. So pag may umakit ulit sa iyong babae, maging mahina ka, iiwan mo rin si Mary Jane. Hindi ko na iiwan. Bakit hindi mo siya iiwan? Talaga yun. Kahit magkamatayan na yung kamatayan. Okay, sandali lang. Ang tanong ko, Jerome, bakit parang galit ka kay Lilian? Oo nga, ako pa niloko. Ikaw pa may galang magalit sa akin Dati sa trabaho, wala pang masinain. Ngayon, Wow! Prinsipe Abante! Wow! ay salute yo! Ay salute yo! Magkabit. Grabe! Ang pogi mo! Oo. Ang pogi mo! Kinakaya mo ba, Han, sa mga naririnig natin? Mukhang hindi siya. Oh, ano ba ang final say ng ating mga sausawer at sausawera? Sige nga! Kita nyo na ang pinag-aawayang lalaki ni Lilian at ni Mary Jane. Para kanino ang simpatsya ninyo sa storyang ito? Pula ba o puti? Botohan tayo! Go! Nako! Ate Lilian, malinaw na maaaring dahil sa nangyari ay mawalan ka ng boyfriend. Pero huwag kang mag-alala kasi tingnan mo naman kung ilang supporters mo ngayon ang narito sa studio na lahat ang itinataas at ang sinasabi ang kanilang suporta ay para sa'yo. Yan ang resulta ng ating Boto Hands.
Go! Grabe, tagos sa puso ang naging kalagayan ng ating mga bisita ngayong umaga at talaga namang hindi po katanggap-tanggap para sa kanila ang nangyaring ito. Kaya naman kakausapin na po sila ng ating mahal na trio tagapayo para mas maliwanagan po sila sa kanilang gulong kinasasangkutan. Dapat nga bang magpasalamat na lang si Lilian sa mga nangyari? Kasi alam mo, sa isang relationship, pwede naman mag-boyfriend at girlfriend na hindi nagli-live-in. Hindi kailangan mag-live-in. Saka siguro po, ang pagkukulang ko sa kanya, hindi ko binibigay yung katawan ko eh. Maging magkaibigan pa rin kayo kahit nangyari yung lamat na yon. Sana hindi maging sandahilan ng itong problema ito sa pagiging magkaibigan niyo. Sa ating mga bisita, sana po talaga pinalagahan ninyo ang binigay na mga payo sa inyo ng ating mahal na trio tagapayo. Bago lang tayo magtapos, meron pa silang mga ilang mensahe na sana ay kumurot sa inyong mga puso. Unahin ko si Attorney Acosta. Kay Lilian, alam mo Lilian, nawalan ka man ng isang kaibigan, ngunit alam kong ikaw ay nagwagi. Nagwagi sapagkat sa pagkakataong ito'y nalaman mo na kung ano ang magiging ugali ng iniisip mong makasama habang buhay. Pasensya, Jerome, pero mas saludo ako sa iyo yung sinabi mo kanina, yung inamin mo kay doktora na sa loob ng isang taon na inyong pagli-live-in ni Jerome hanggang halik lang siya. At yun din yung sinabi ni Jerome na naging pagkukulang mo. Palagay ko hindi mo naging pagkukulang yun. Kundi yun ang naging daan upang lalo mong makilala si Jerome. Kung talagang nagpaplano kayo, isipin mo na meron kang naging pagkukulang sa kaibigan mo, kay Lilian, ikaw din Jerome, at upang kayo makapagsimula ng panibagong sabi nga'y wala ng agam-agam at malinis ang inyong konsensya, hindi naman kakulangan kung kayong dalawa ay humingi ng dispensa kay Lilian. Yun lamang at hangad ko rin ang inyong kaligayahan. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Dito nakita niyo talagang sabihin na natin ang pinanindigan ni Lilian ay yung sinasabing living in together na wala silang pinag-iisipan na talagang magkakaroon ng total commitment. At natutuwa naman din ako kay Lilian na siguro mas madali siya ka-move on eh. Dahil kita niya kung anong klase nga namang lalaki ang baka sakaling makasakal sa kanya imbis na talaga mapakasalan niya. At the same time, siguro ang nakikita ko dito, Mary Jane, unang-una yung pagsasalita mo ay tonong may kalapastanganan. At talagang pinapakita mo na talagang wala kang respeto. Alam mo, para matuto kang magrespeto, ay kailangan respetuhin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan ibibigay mo kaagad yung sarili mo kung sino mang lalaki ang lalapit sa inyo. 4 na beses, meron kaagad nangyaring ganon, ay isa ng pamamaraan para sabihin mo nawawalan ka ng respeto sa iyong sarili. Kung meron kang respeto sa iyong sarili, matututunan mong magrespeto ng magulang mo, ng ibang tao, at alam mo yung tinatawag nating salitang delikadesa, maintindihan mo lalo yon. At kung yun ay maipapasok mo sa isip mo, mas alam mo kung paano mamuhay ng tama at tahimik. Yan lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Friend Sunny? Pangarap po ng mga babae na nagnanais mag-asawa ay yung magsuot ng bridal gown at magmarcha, lumakad sa simbahan at harapin ang kanyang magiging asawa at mangako sa harap ng dambana. Ngunit kung minsan ang lahat ng pangarap na ito ay naglalaho kung nauuna ang tinatawag nating pagsasama o live-in. Ang problema doon dahil walang commitment. Kaya nagkaroon ng tukso, dumating ang tukso sa buhay ng iyong kinakasama na si Jerome. Ayun, hindi naiwasan. Pero kung sakaling darating ang isang lalaking magmamahal sa iyo ng tunay, huwag muna kayong mama. Unahin po ang pagpapakasal. Saka mo na ibigay sa kanya ang iyong pagkababae. Ayun.
Maraming salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Paumanhin kay Jerome at kay Mary Jane, pero sa pagkakataon na ito, sa narinig nating naging pag-amin ni Lilian sa ating mga tagapayo na dun sa isang taon na nagsama sila ni Jerome, ay walang nangyari, bibihira na ang ganong klaseng babae. Kaya palakpakan natin si Lilian dahil binibigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang sarili at ang kanyang pagkababae. Alam naman natin, Mary Jane, na lahat tayo ay may karapatan na umibig, magmahal, maging maligaya. Pero bago tayo tumungo doon, siguro para sa amin ay marapat lamang na sa nangyaring nasaktan ninyo, Jerome at Mary Jane, si Lilian, siguro dapat lang na humingi kayo ng paumanhin sa kanya. Patawarin mo na ako. Magharap ka ng lalaki naman. Ito pa nakapagsalita, pinatawad na kita. Patawarin mo ako. Okay na, okay na. Hindi, ang tanong ko, Mary Jane, alam mo naman sa sarili mo, sa puso mo at isipan mo, na nasaktan mo si Lilian sa ginawa mo. Siguro po. Siguro pa? Hindi ka pa sure? Nag-sorry nga ako. Nag-sorry ka na. Okay. Nag-sorry naman daw na siya. Sa puntong ito, tatanungin ko lang, Lilian, meron ka pa bang nais sabihin kina Jerome at Mary Jane? Kahit ano mangyari, nasaktan mo na ako, Jane. Tanggap pa rin kita bilang kaibigan ko. Sana, Jerome, yung ginawa mo sa akin, wag mo nang gawin kay Jane. Kasi ang karma hindi nagsasalita. Sana, Mary Jane, makita mo yung pagmamalasakit at pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng mga kaibigan mo. Amina na po tayo, mga kapatid, sa napanood po nating issue. Napakaraming aral na naman po tayong natutunan. Noong bata po tayo, tsak na tinuturo sa atin ng ating mga magulang at sa eskwelahan na mali ang mangingialam ng bagay na hindi po sa atin. Sana sa ating paglaki ay nabitbit pa rin natin ito. Mali po ang mang-agaw o kisawsaw sa isang relasyon. Ang ating po mga makasariling interes ang maglalagay din po sa atin sa kahihiyan at hihila po sa atin pababa. Kung alam na nga po natin na nakalagay sa Facebook account taken na ang isang tao, abay huwag na po natin ipilit ang ating sarili sa kanila. Marami pa po tayong makikita. At isa sa kanila ay ang tao pong nakatadhana para sa atin. Pasintabi rin po sa mga kalalakihan, hindi po namin nilalahat. Sana po ay huwag po ninyong paglaruan ang damdamin ng mga kababaihan. Lalo na po sa puntong sila ay mahina. Lahat po ng babae ay pinapangarap o ang pinapangarap ay ang makasal. Ialok nyo sana ng buong puso ang kasal sa iisa at natatanging babae lamang ng inyong buhay. At sana ay yung makakatiyak kayo na ang tanging isusukli at sasabihin naming mga kababaihan ay ang tapat, wagas at matamis naming I do. At sa mga kababaihan din, sana'y hangaan nyo tularan ang mga babaeng kagaya ni Ate Lilian na binibigyan pa rin ng pagpapahalaga ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkababae. Maraming salamat! Sinamahan nyo na naman kami ng isang oras. Thank you din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating trio, tagapayo, ang ating po mga sausawera. At syempre pa sa ating po bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Sa mga gusto pong dumulog sa inyo pong Barangay Hall on Air, maaari po kayong bumisita sa aming opisina o kaya naman po yung mag-email o sumulat lamang sa aming pong Facebook account at sa email account na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. Mga kapatid, gaganapin na ang Grand Anniversary Special ng Face to Face. Ang napanood po ninyo kanina ay patikim pa lamang po ng malaking pagdiriwang para po sa mga nag-iibigan. May mga tunay po na ikakasal. Sino kayo
Kaya sila, yan po ang inyong dapat napakaabangan sa aming pong week-long anniversary special dito po sa Face to Face. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong lagi nagpapaalala, ang problema, puwanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan, face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Simula na ng face-to-face Grand Anniversary Week. Naman Lunes pa lang, agong eksena na. Magkadugo tayo, dapat hindi mo pinalanti ang asawa ko. Hindi ko pinalanti ang asawa mo. Dahil sa tindi ng traidorang magkapatid. Ano ba ang hinahanap na katangian ni Ate Marisa sa isang lalaki? Kagaya po ng bayaw. Ang pinakamain na pakikisawsaw, mangyayari na. Mga kasing maldita, te. Salpukang Angelica Jones at Ethel Buba. Sino ang mas tama? Hindi na uubos ang lalaki. Kung para sa'yo, para sa'yo. Parang ako eh. Wala pa rin dyan. Nakarelasyon mo ba yung dati niyang karelasyon? Oh my God! Abangan yan ngayong Lunes sa Face to Face Grand Anniversary Week 10:20 a.m. Pagkatapos ng Juicy Express sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Face to Face was brought to you by Ever Milena, EB Naturals, Love and Body